Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie na pinamagatang Chaos na ipinalabas noong 2005. Nagsisimula ang pelikula sa isang matinding aksyon. Isang kriminal ang mabilis na tumatakas sakay ng kotse, at sa likod ay may isang babaeng takot na kanyang dinukot. Pero hindi naging umayon sa plano ang lahat nang biglang maaksidente ang kotse. Sinamantala ng babae ang pagkakataon para tumakas, pero sa sobrang pagkataranta, agad na binunot ng kriminal ang kanyang baril, lalo na nang marinig niya ang mga sirena at mapagtantong papalapit na ang pulisya. Kinabukasan, pinag-uusapan sa buong syudad ang nangyari noong gabi. Lumalabas na dalawang detective, sina Quentin Connors at Jason York, ang humarap sa kriminal at sa gitna ng tensyon ay nabaril ito hanggang sa mamatay. Dahil sa naging desisyon nila, parehong natanggal sa trabaho ang dalawa at pilit na hinaharap ang biglaang pagbabagong ito sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang buwan, akala natin ay maging tahimik na ang lahat, pero may bagong pangyayari. Isang grupo ng mga tulisan ang matapang na sumalakay sa isang bangko. Seryoso sila at ayaw nilang may magpapakabayani. Malinaw ang utos nila, sumunod o mamatay. Ngunit may isang matapang na empleyado ng bangko ang palihim na pinindot ang alarm button para tumawag ng pulis. Nakahalata ang mga tulisan at naging masama ang kapalaran ng empleyado. Sa gitna ng ingay ng alarm, minamadali nilang buksan ang vault ng bangko. Gaya ng inaasahan, agad dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Pero ang pinuno ng grupo, si Lawrence, ay hindi karaniwang kriminal. Tanging si Quentin Connors lang ang gusto niyang makausap. Nakakagulat ito, lalo't wala na sa serbisyo si Connors. Nagbigay si Lawrence ng nakakakilabot na babala, kung hindi darating si Connors, nasa panganib ang mga bihag. Napilitan tuloy ang hepe ng pulisya. Personal siyang pumunta sa bahay ni Connors at hiniling na tumulong ito. Si Connors, na masama pa rin ang loob dahil sa pagkakatanggol sa serbisyo, ay nag-alinlangan sa simula. Pero inalok siya ng hepe ng pulisya ng pagkakataong makabalik, ayusin lang ang sitwasyon, at maibabalik ang kanyang badge. Matapos ang pag-iisip, pumayag si Connors at naghanda na para sa sagupaan. Pagdating ni Connors sa bangko, agad siyang pinatawag upang makipag-usap kay Lawrence, ang pangunahing magnanakaw. Ibinunyag ni Lawrence na naghihiganti siya. Siya ang kapatid ng kriminal na binaril ni Connor 2 buwan na ang nakalipas. Malinaw na ipinahiwatig ni Lawrence na gusto niyang gumanti kay Connors. Matapos ang tawag, agad nagplano si Connors. Inutusan niya ang SWAT team na putulin ang kuryente ng bangko, umaasang maaapektuhan nito ang mga automatikong pinto at makakapasok sila. Ngunit mabilis na lumala ang sitwasyon. Tumugon ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng pagbitay sa dalawang bihag na nagdulot ng matinding takot sa SWAT team. Gusto nilang lusubin agad ang bangko. Ngunit naramdaman ni Connors na maaaring ito'y isang bitag, kaya pinigilan niya ang SWAT team. Binalaan niya sila na ang padalos-dalos na aksyon ay maaaring pabor sa plano ng mga magnanakaw. Bago pa man sila makapagdesisyon, isang pagsabog ang yumanig sa loob ng bangko. Ilang kasapi ng SWAT team ang napatumba ng pagsabog. Sa kaguluhang sumunod, ilang bihag ang nakatakas at nakalabas ng gusali. Nang kumalma ang sitwasyon at nang sa wakas ay nakapasok ang pulisya sa bangko, natuklasan nilang nawala na ang mga magnanakaw, na pinamumunuan ni Lawrence. Ngunit ang mas nakakagulat ay wala man lang kahit $1 ang ninakaw. Mukhang hindi pera ang pakay ng pangho-hold up. Sinubukang maghanap ng karagdagang ebidensya si Connors sa pamamagitan ng CCTV footage ng bangko, pero napag-alaman niyang sinira rin ito ng mga magnanakaw. Wala itong maitutulong, kaya mas dumami pa ang mga tanong kaysa sagot. Samantala, isang matalinong detective na si Shane Decker ang nagsusuri ng naging pag-uusap ni Connors at Lawrence. Matapos niya itong pakinggan ng mabuti, napagtanto niya na gumagamit si Lawrence ng isang taktika na tinatawag na chaos strategy. Naniniwala siya na kung magagawang iugnay ng pulisya ang iba't ibang pangyayari, maaaring malutas nila ang kaso. Nais ibahagi ni Decker ang kanyang natuklasan kaya't nakipag-ugnayan siya kay Connors at iminungkahing magkita sila sa isang kafe. Habang sila ay nagkape, ipinaliwanag ni Decker ang kanyang teorya tungkol sa paggamit ni Lawrence ng chaos strategy. Bagamat bago ito kay Connors, buong atensyon niyang pinakinggan habang isa-isang ipinaliwanag ito ni Decker. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya si Connors na bumalik sa pinangyarihan ng krimen at inalok si Decker ng sakay.
Habang paalis sila, inabutan ni Connor si Decker ng $10 para bayaran ang ininom nito, ngunit sinabi ni Decker na $2 lamang talaga ang halaga ng kape. May ngiting may ibig sabihin, ibinalik ni Decker ang sukli kay Connor. Pagbalik nila sa bangko, sinalubong sila ng dalawang nakatataas na investigador na kasalukuyang nire-review ang CCTV footage mula sa labas noong naganap ang pagnanakaw. Nakilala nila ang isang sospek na pinaniniwalaan nilang kasabwat ng grupo ni Lawrence. Simple lang ang logic nila, kung mahuhuli nila ang taong ito, mas mapapalapit sila sa pagdakip kay Lawrence at sa kanyang grupo. Sa mabilis na pag-ikot ng mga pangyayari, natunton ng pulisya ang hinahanap nilang tao. Habang naghahanda para sa isang paglusob, umaasa silang magiging maayos ang pag-aresto, pero biglang uminit ang sitwasyon. Nagputukan ng mga baril, at sa gitna ng kaguluhan, nakatakas ang lalaki sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana at pagtakas gamit ang kotse. Hindi basta sumusuko, sumakay si Decker sa motorsiklo ng isang residente at hinabol ang lalaki. Ngunit naudlot ang habulan nang mawalan siya ng kontrol at bumagsak. Sa pag-aakalang tuluyan na siyang makatakas, biglang may bumanggang kotse sa kanya. Ang nagmamaneho, walang iba kundi si Connor. Dahil sa galit, hinihila ni Connor ang sugatang lalaki mula sa sasakyan at sinigurong mabigyan ito ng medikal na atensyon kahit may kaunting panggigigil. Kalaunan, nagpasya si Connors na bumalik sa apartment ng lalaki upang maghanap ng ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa grupo ni Lawrence. Sa kanyang pagkabigla, naroon na ang isang senior detective at natagpuan na nito ang isang bag na puno ng pera. Dito naging mas nakakaintriga ang lahat, ang pera ay hindi mula sa bagong pagnanakaw sa bangko, kundi mula sa isang nakawan na naganap isang buwan na ang nakalipas. Ang mas kakaiba, may taglay na amoy ang pera, isang pabango na karaniwang ginagamit sa mga opisina ng investigador upang markahan ang pera bilang ebidensya. Ang natuklasang ito ang nagtaas ng alarma, bakit nasa lalaki ang ebidensya mula sa opisina ng mga investigador. Sa bagong lead na ito, napagpasyahan ni Connors at Decker na ang kanilang susunod na destinasyon ay ang opisina ng investigador sa layuning masagot ang misteryo kung bakit nasa lalaki ang pabango ng pera na ginagamit nila sa ebidensya. Sa opisina ng investigador, sinalubong sina Connor at Decker ng isang gwardyang nagngangalang Harry. Sabik sa anumang impormasyon, agad na nagtanong si Connors tungkol sa mga madalas na bumibisita. Ibinunyag ni Harry na madalas dumalaw ang isang detective na si Callow. Kamakailan lamang, kumuha si Callow ng isang bag ng pera na sinabing ebidensya iyon, at napatunayan ng kanyang lagda sa guest book ang kanyang mga pagdalaw. Habang pinagdugtong-dugtong ang mga impormasyon, nagsimulang maghinala sina Connors at Decker na may kinalaman si Callow sa parehong lalaki at kay Lawrence. Agad silang lumapit sa hepe ng pulisya at hinimok ang agarang pag-aresto kay Callow. Ngunit biglang naputol ang kanilang pag-uusap dahil sa isang balita, natagpo ang patay si Detective Callow sa kanyang tirahan. Nagmadali silang nagtungo sa bahay ni Callow at doon nila natagpuan ang isang mahalagang ebidensya, isang mapa na tumuturo sa bangkong ninakawan kaninang umaga. Lalong lumakas ang kanilang paniniwala na may kinalaman si Callow sa mga kriminal na gawain. Gayunpaman, sa kanyang pagkamatay, imposible na ngayong makuha ang anumang direktang pahayag o pag-amin. Sa gitna ng kanilang investigasyon, tumunog ang telepono sa bahay. Si Lawrence ang nasa kabilang linya, ang utak sa likod ng lahat. Ang kanyang malamig na mga salita ay nagsilbing babala, hindi na muling magkakaroon ng kapayapaan si Connors, sapagkat itinuring na siyang target ni Lawrence at walang humpay siyang hahabulin. Mas lalong tumindi ang laban ng pusa at daga. Sa labas ng bahay ni Callow, si Decker, na may seryosong anyo, ay naghayag ng kanyang pag-aalala tungkol sa lalong gumugulong na komplikasyon ng kaso. Naniniwala siyang upang tunay na maunawaan at masolusyonan ang palaisipan, kailangan nilang balikan ang simula. Ang pagbabalik sa bangko at sa sirang CCTV nito ang lohikal na susunod na hakbang. Pagdating nila sa bangko, malinaw na may plano si Decker. Tinawag niya ang mga eksperto ng pulisya upang ayusin ang dating hindi gumaganang sistema ng CCTV. Sa tulong ng mga eksperto, naibalik nila sa operasyon ang mga kamera. Ngunit ang ipinakitang footage ay may nakakagulat na revelasyon, walang bakas ng mga magnanakaw. Para bang hindi sila kailanman nandoon. Pagod at gutom mula sa mga kaganapan ng araw, nagdesisyon sina Connors, Decker, at ang dalawang senior detective na magpahinga at mag-recharge sa pamamagitan ng hapunan sa isang lokal na restaurant. Ngunit habang sila ay kumakain at nag-uusap, hindi nawala sa kanilang isipan ang kaso.
Nang bumalik si Connors mula sa banyo, ibinahagi ni Decker ang isang mahalagang balita. Nakipag-ugnayan ang IT team at nagbigay ng mahahalagang impormasyon. Ayon sa impormasyon, ang mga tauhan ni Lawrence ay nakipag-alyansa sa isang bihasang hacker na nagmamanipula sa mga sistema ng bangko, kasama na ang CCTV. Natukoy ng IT team ang lokasyon ng hacker. Walang pag-aalinlangan, agad na iniwan ni Connors at Decker ang restaurant, na may layuning harapin ang bagong lead ng harapan. Ang susunod na eksena ay nagpakita ng kalagayan ng hacker, na ngayon ay batid na ang kanyang cover ay nabuko. Nang siya ay nagsasagawa ng paghahanda upang magmadaling umalis, bigla na lang sumulpat si Lawrence. Nang walang pag-aatubili, pinatay ni Lawrence ang hacker, nagpadala ng malinaw na mensahe, ang sinumang mahuhuli ng pulisya mula sa kanyang grupo ay itinuturing na walang halaga. Nang dumating sina Connors at Decker, ang tanging nakita nila ay ang walang buhay na katawan ng hacker. Sa malayo, tumakas si Lawrence sakay ng kanyang kotse. Sinubukan nilang habulin siya, ngunit nakatakas na naman si Lawrence. Habang naghahanap pa sila ng mga pahiwatig, nagtungo sina Connors at Decker sa ospital upang tanungin ang lalaki. Sa simula, nanatili itong tahimik at tumangging magbigay ng anumang impormasyon. Ngunit sa kakaibang pamamaraan ni Decker, na nagbabanta na ipasok ang adrenaline sa IV drip ng lalaki, nagbigay ito ng mahalagang impormasyon. Inilahad niya na si Lawrence at ang kanyang gang ay nagplano ng isang pagpupulong sa dating tahanan ni Lawrence sa susunod na gabi upang magplano ng kanilang nalalapit na pagnanakaw. Kinabukasan, ipinagbigay alam ni Connors at Decker ang bagong impormasyon sa police chief. Agad silang naglatag ng plano upang maambush si Lawrence at ang kanyang grupo. Dumating ang gabi, at ang mga pulis, kasama sina Connors at Decker, ay nagbantay sa lumang tahanan ni Lawrence. Ngunit hindi umayon sa plano ang nangyari. Isang police alarm ang aksidenteng na-trigger, na nagbigay alam kay Lawrence at sa kanyang grupo ng kanilang presensya. Nagdulot ito ng isang matinding shootout. Habang nagawa nilang pabagsakin ng ilan sa mga tauhan ni Lawrence sa labas, si Connors, Decker, at ang natitirang mga miyembro ng team ay pumasok sa loob kung saan nakatagpo sila ng isa pang putukan. Ang tindi ng sitwasyon ay umabot sa sukdulan nang makita ni Teddy, isang senior detective, ang isang time bomb na ilang sandali na lang ay sasabog na. Sa isang madali ang aksyon, sumigaw siya kay Decker at sa iba pa, binabalaan sila tungkol sa papalapit na pagsabog. Nagsimula silang magsitakas sa kaligtasan. Gayunpaman, si Connors, na nasa gitna ng isang labanan laban sa isa sa mga tao ni Lawrence, ay hindi pinalad. Mula sa isang ligtas na distansya, pinanood ni Lawrence ang naglalagablab na resulta ng insidente na may kasiyahan sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan, natapos na niya ang lahat. Si Decker at ang dalawang senior detective, kasama si Teddy, ay nakaligtas sa pagsabog. Nakatayo sila sa pagkabigla at lungkot, na saksihan ang pangyayari na kumitil sa buhay ni Connors. Ang itsura ng kanyang sunog na katawan ay masakit para sa kanila. Nang dumating ang bagong araw, si Decker, na nagluluksa sa pagkawala ni Connors, ay nasa istasyon ng pulisya at sinusubukang ayusin ang lahat. Isang hindi inaasahang revelasyon ang dumating mula sa aid officer na dati nang tumulong sa pulisya sa kanilang investigasyon. Ibinunyag niya ang isang master stroke mula sa grupo ni Lawrence, nag-implant sila ng virus sa sistema ng bangko, palihim na kumukuha ng hindi hihigit sa $100 mula sa bawat account ng customer. Dahil sa malaking bilang ng mga kliyente ng bangko, ang tila maliit na pagnanakaw mula sa bawat isa ay nagresulta sa kabuuang pagnanakaw na umabot sa $1 bilyong. Ang sobrang talino ng planong ito ay wala ni isang customer ang nakaramdam ng epekto o nagtaas ng alarma dahil sa maliit na halaga. Ang kolektibong pagnanakaw, gayunpaman, ay pumasok sa kasaysayan bilang isa sa pinakamatalinong pagnanakaw na nangyari. Sa paghahayag na ito, naging malinaw kay Decker ang lahat. Ang matalinong paggamit ni Lawrence ng chaos strategy ay isang pandaraya, isang diversion upang pagtuunan nila ng pansin ng isang maling bagay at ilihis sila mula sa tunay na pagnanakaw. Malapit nang umalis si Decker nang makatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Lawrence na nagbabala sa kanya na itigil ang paghahanap o haharapin niya ang parehong malupit na kapalaran ng kanyang kasamahan na si Connors. Ang banta, sa halip na magpahina kay Decker, ay nagbigay ng mas matinding determinasyon upang hulihin si Lawrence. Pumunta siya sa opisina ng investigador, determinado na tinanong si Harry, ang opisyal na may pananagutan.
Natuklasan ni Decker ang mga hindi pagkakapareho sa guestbook na di umano'y pinirmahan ni Detective Callow, at naniwala siyang ito ay isang peking pirma. Matapos ang walang humpay na pagtatanong, umamin si Harry, tinanggap na pinirmahan niya ang pirma ni Callow dahil sa galit dulot ng patuloy na paglabag ni Callow sa kanya. Inamin din ni Harry na kinuha niya ang pera mula sa opisina ng investigador at ibinigay ito sa lalaki upang makuha ang kooperasyon ni Lawrence. Ang hindi sinasadyang pagkakamali ni Harry ay nagsiwalat na ang buong puwersa ng pulisya ay alam na si Lawrence ay laging nakakalamang kay Connors sa bawat paraan. Ang sunod-sunod na mga pagbubunyag na ito ay nag-udyok kay Decker na magbanta kay Harry, pinipilit siyang ibigay ang tunay na pagkakakilanlan ni Lawrence na may buhay ng pamilya ni Harry na nakataya. Sa wakas, ibinulgar ni Harry na si Lawrence ay walang iba kundi si York, isang dating kasamahan ni Connors na tinanggal sa serbisyo sa simula ng pelikula dahil sa pamamaril ng isang kriminal at isang babaeng bihag. Kaya't naibunyag na si York, na nagkukunwaring si Lawrence, ang nagplano ng lahat ng kaguluhan bilang isang paghihiganti laban sa puwersa ng pulisya, na pinapalakas ng galit dulot ng kanyang pagtanggal matapos ang mga taon ng tapat na paglilingkod. Makalipas ang kaunti, si Decker, kasama ang senior detective, ay gumawa ng matapang na hakbang sa pamamagitan ng pagsurpresa kay York habang siya'y tahimik na umiinom ng kape sa isang kafe. Nagresulta ito sa isang tensyonado na sitwasyon na may mga putok ng bala, at sa huli, matagumpay na napatay ni Decker si York. Sa tagumpay na ito, nakaramdam si Decker ng kasiyahan, iniisip niyang mas malapit na niyang malutas ang kaguluhan. Kasabay nito, habang nagpapahinga sa ibang kafe, naranasan ni Decker ang isang kakaibang sandali. Napansin niya ang isang hindi pangkaraniwang amoy mula sa perang balak niyang gamitin upang bayaran ang kanyang kape. Hindi ito basta amoy, ito ay kahawig ng amoy ng pera mula sa opisina ng investigador. Bumalik sa alaala ni Decker ang isang panahon na nakatanggap siya ng pera mula kay Connors sa isa sa kanilang mga pagkape na pagtatagpo. Isang nakakabalisang pag-iisip ang nagsimulang lumago sa isipan ni Decker na maaaring may kaugnayan si Connors sa mga kamakailang kaguluhan. Mas lumakas ang hinala ni Decker nang magpasya siyang bisitahin ang tahanan ni Connors. Doon, sa gitna ng maraming personal na gamit, natagpuan niya ang isang aklat na may pamagat na Chaos Theory. Nakakagulat, maraming bahagi ng aklat ang maingat na naka-highlight. Naalala ni Decker ang isang nakaraang pag-uusap kung saan nabanggit ni Connors ang kanyang mga pagsubok na maunawaan ang Chaos Theory, kahit na gumugol siya ng maraming oras sa partikular na aklat na iyon. Habang iniintindi ang mga piraso ng palaisipan, isang nakakatakot na kaalaman ang dumaan sa isipan ni Decker. Parang nagsisimula na siyang maniwala na si Connors, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, ay maaaring siyang utak ng malawakang pagnanakaw. Mas nakakagulat pa ang ideya na maaaring inakalang patay na siya upang mailihis ang atensyon. Nais ni Decker na tiyakin ang kanyang mga hinala, kaya nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga kasamahan upang tingnan kung si Connors ay maaaring tumakas patungong paliparan. Subalit, pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, wala silang natagpo ang bakas ni Connors doon. Habang magulo ang sitwasyon, napansin ni Decker ang pangalang James Glick na nakaimprenta sa gilid ng aklat. Ito ang pangalan ng may akda na nagsulat tungkol sa Chaos Theory. Mabilis na nag-isip si Decker at pinakiusapan ang kanyang mga kasamahan na maghanap ng sino mang gumagamit ng pangalang James Glick. Iniisip na maaaring ginagamit ni Connors ang pangalang iyon para makatakas. Patuloy na naniwala si Decker na si Connors ay nandyan lang sa paliparan. Pagdating niya sa paliparan, agad niyang tinanong ang mga opisyal tungkol sa mga pasaherong nakarehistro sa pangalang James Glick. Bago pa makapagbigay ng sagot ang mga opisyal, tumunog ang telepono ni Decker. Sa kanyang gulat, si Connors ang nasa kabilang linya. Ang pag-uusap ay naging matindi. Nagawa niyang buuin ang mga piraso ng palaisipan. Inamin ni Connors na siya ang utak ng mga pagnanakaw at siya ang nagplano kasama si York, na kilala rin bilang Lawrence. Trabaho ni York na buuin ang grupo para sa pagnanakaw, kaya't hindi nakilala ng mga tao ni York si Connors. Sinabi ni Connors kay Decker na matagumpay niyang nabago ang kanyang pagkakakilanlan at plano niyang magsimula muli sa ibang bansa. Pinapaalala rin niya kay Decker na technically patay na siya, kaya't halos imposibleng matonton o mahuli siya ng sinuman. Tiwala si Connors na hindi siya maaabot ni Decker ngayon. Lahat ng plano ni Connors ay detalyadong inihanda. Matalino niyang minanipula ang SWAT team upang patayin ang kuryente sa bangko, na nagpapadali sa hacker na makapasok sa sistema. Ang pagsabog sa bahay ni York ay isa pang plano ni Connors.
Siya ang nagtakda ng bomba bago ito pumutok. Pagkatapos ng pagsabog, nagtago siya sa isang basement upang isipin ng mga pulis na namatay siya sa pagsabog. Kinuha niya ang isa sa mga kasamahan ni York, inilagay ang isang police badge sa kanya, at iniwan siyang maging biktima. Tiniyak ng pagsabog na hindi makikilala ang katawan. Matapos ang pagsabog, nagbihis si Connors bilang isang bumbero upang makalabas ng hindi napapansin. Samantala, abala si Decker sa paghahanap ng anumang bakas ni Connors, hindi alam na nasa malapit lang si Connors. Hindi ginamit ni Connors ang pangunahing paliparan, may nakahandang pribadong eroplano para sa kanya sa isang mas maliit na paliparan. Sa 1 bilyon na kanyang naipon, kayang-kaya ni Connors ang anumang gusto niya. Habang lumalabas ang katotohanan tungkol sa mga plano ni Connors, tumama kay Decker ang malupit na realidad. Nagtatapos ang pelikula sa imahe ni Connors na sumasakay sa kanyang eroplano, handa nang magsimula ng kanyang bagong buhay bilang isang milyonaryo. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.